Monday, November 6, 2023. 3:23 a.m. Nagising ako ng 12 midnight kaya hindi ako hindi na naman ako makatulog. So, in-open ko yung aking Facebook. And then, nakita ko to anak yung pinost sa iyo. This is about the believer's freedom. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. Eat anything sold in the market. Meat market without raising question of conscience. For the earth is the Lord's and everything in it. If an unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you without raising question of conscience. But if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat. So this speaks about the believer's freedom. Again, contrast ito dun sa Old Testament at saka sa New Testament. Sa Old Testament, andun yung food law. And then pagdating sa New Testament, apparently wala ng food law. So marami na akong nabasang dyan, yung debate. Actually, hindi debate, kundi discussion. Friendly discussion. So nagkaroon sila ng friendly discussion tungkol dito. But again, depende uli kung ano yung inclination, yung bias, kung ano yung bias o inclination nung nagdi-discuss. Siyempre, di-discuss na yung pabor sa kanya, hindi yung pabor sa kalaban. So kung Old Testament believer siya na ganito, kukontrahin niya sa New Testament, teaching tungkol sa ito yung believer's freedom. And at the same time, kung nasa yung New Testament lover naman, ko-contradict niya yung yung teaching sa Old Testament saying na paso na yun, na ilipas na yung pag-aaral na yun. So, paano natin i-reconcile ito? First and foremost, hindi tayo Jew, hindi tayo Hebrew, hindi tayo Israelite. Filipino tayo, nandun tayo sa klase ng Gentile. So, ang Bible ang author ng Bible mostly mga Hebrew, and it pertains to the Hebrew history. Yung how God dealt with them. And then how God dealt with them. So after masulat yung Revelation, close na yung book yung book ng mga Hebrew. Tapos na rin yung pag-deal sa kanila ng Panginoon kasi ang gospel naman ngayon ay sa atin na, sa ating mga Gentile. So, nakaganda nga yung pag-reject nila sa Messiah kasi tayo ngayon yung tumanggap nung tinanggihan nila. So, ibig ba sabihin nito ngayon ay ang Biblia ay para sa atin na? Okay. Para sa atin ang Biblia ngayon, pero hindi ito sinulat para sa atin. Sinulat ito para sa mga Hudyo, sa mga Jew kasi nandoon yung struggle ng Panginoon sa kanila. And then pagkatapos noon, ngayong natapos na deal na ng Panginoon ng mga Jew nung binigay sa atin yung Bible. Tayo ngayon, ang lesson sa atin ito nga mag-ingat tayo na kung ano yung ginawang pag-reject ng mga Jew sa Messiah, huwag natin gagawin. Otherwise, mangyayari din sa atin yung nangyari sa kanila. So, ang topic dito sa believer's freedom, dahil ginupit lang 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 verses lang yung nandito sa post nila. Actually, I think marami pa yun kasi nakikita ko itong
Pero siguro kinuha niya lang itong ano, yung may title ng Believer's Freedom. So, hindi ko lang alam kung anong version to, no? Hindi ko alam kung NIV kasi parang modern translation eh. Ngayon, yung sinasabi ritong I have the right to anything, dahil kinat yung verses before at saka yung after, yung verse 29 and ahead, inilalagay ngayon ng isip natin yung karapatan na to dun sa karapatan na pinaglalaban ngayong present time. So, I have the right to do anything, human rights, but not everything is beneficial. So, ang sabi niya, anything, kahit ano, and then yung opposite sentence, yung everything, lahat, hindi beneficial. O, mag-iisip ka ngayon, lahat ba? Anong tinutukoy niyang lahat na hindi raw karapat-dapat? Pagkain, di ba karapat-dapat? Sweldo, hindi ba karapat-dapat? Kasi kasama yun sa everything. So, apparently, dito sa everything ito, limited tong everything na to. Hindi ito yung everything as in the world, but everything ng particular ng everything na yun. So, makikita natin ngayon ang right na karapatan niya rito na sinasabi, yung kumain. Kasi yun nandoon sa 25, 26, 27, 28. Pagkain yung yung limitation. So, iisipin natin ngayon na, okay, food law ang tinutukoy dyan. I have the right to anything. So, merong food law na nagbabawal, pero sinasabi ngayon ng sa Old Testament at sa New Testament, sabi ngayon, hindi na, may karapatan na ako. No? Kaya karapatan ko na yan. Pero, tingnan niya, biglang bawi eh. But not everything is beneficial. Okay, legally, lahat pwede kong gawin, kaya lang hindi beneficial. Bakit hindi beneficial? Kasi meron nga tayong kalayaan ngayon sa New Testament, pero yung kalayaan natin, sakop pa rin ang Old Testament. Hindi mo pwedeng bitawan yan. Okay? So, merong pinagbabawal sa Old Testament, hindi mo pwedeng gawin yan ngayon sa New Testament. Kahit sinasabi mo na meron kang karapatan na gawin ng lahat, anything, ano man. Kasi ikaw na rin nagsabi na, pero everything, but not everything is beneficial. So, something na meron kang makakain doon na hindi magiging beneficial sa'yo. So, ano yung hindi magiging beneficial sa'yo? Yung mga pagkain na kakainin mo in disobedience to the law sa Old Testament. So, ano yung mga pinagbabawal sa Old Testament? So, sabi ng Islam, kumakain kayo ng baboy, bawal sa yan. Sa Old Testament. So, ang sagot ng mga Christian, kumakain kayo ng camel, bawal din yan sa Old Testament. So, batuhan lang Pero yung ba ang tinutukoy doon, tandaan natin hindi tayo Jew. Hindi pinagbawal sa atin yung yung baboy, camel or anything. Walang pinagbawal sa atin. Lalo pa sa economy ngayon, kung magpipili ka ng ng pagkain na karapat-dapat. Halimbawa, mga Pilipino tayo, tapos papaandar tayo sa dietary restriction ng Israel at ng Arab world, ng Arabic, katay tayo. No? Hindi naman tayo pinanganak ng mga Jew. At yung pananampalataya na nasa sa atin ngayon, ito yung tinanggihan nila. No? Inayawan nila ito. So, kinuha natin. So, maingat sila sa pagkain nila, pero hindi sila maingat dun sa kanilang tagapagligtas. Tayo naman, maingat tayo sa tagapagligtas natin, kaya nakakain natin yung mga pinagbabawal sa kanila. So, si Paul ang author, kasi nakita ko na to. Sinerge ko na. Nasa 1 Corinthians 10:23 yung tinutukoy. Yun. So, ang kausap niya rito ay mga Jew. So, Jew, mga Christian. And then, sabi niya, all things are lawful for me. Kasi ligtas na ako. Pwede na ko nang gawin yung gusto ko. Kaya lang, hindi lahat expedient, beneficial, may benefit.
Kasi pag ginawa ko yung lahat ng bagay na gusto kong gawin, no, na legally lawful sa akin, pero hindi naman lawful sa Panginoon, kate ako. Ito yung point of view ng tao, no? Kasi ang tao, laging pinipilit niya yung karapatan niya. No? So kahit meron tayong karapatan, under pa rin tayo sa sovereign will ng ating Panginoon. So all things, din niya to. Yung second part, no? All things are lawful for me, but all things edify not. So gawin niya yung bagay na, na hindi pinagagawa ng Panginoon. Disobey niya yung mga pinapagawa ng Panginoon. Hindi siya ma-edify. Sira siya, hindi siya magiging mabuting patotoo. So, to further understand itong yung verses 23 hanggang 28, isa-isahin natin muna, discuss muna natin yung mapipick up natin sa rest of the five verses, using yung thought of view ng man, and at the same time, i-impose din natin yung understanding natin about obedience. So, pagbasa natin ng 24 hanggang 28, ang mindset natin ngayon will be yung mindset ng mga hindi sumusunod sa ligtas sila, no? Tinanggap nila yung first commandment pero hindi nila tinanggap yung second hanggang 10 commandment. Sabi dito sa 24, let no man seek his own but every man's another's. Ngayon, biglang siningit yung wealth. Hindi ko alam kung bakit wealth. Di ba ang sabi natin, ang pinag-uusapan dito ay food, hindi wealth. So, sabi, ang hindi mo hahanapin dito, let no man seek his own rights. Yan, yung mga lawful sa'yo. Huwag mo hanapin yan. Kahit karapatan mo yun, kasi nga, karapatan mo nga yan, hindi naman siya, hindi naman siya beneficiary. At the same time, hindi siya nakaka-edify. So, kahit karapatan mo yan, huwag mong kunin, huwag mo hanapin. Huwag mo yung i-seek, do not seek. Ang isik mo yung karapatan ng iba. Ano yung karapatan nila? Yung rights nila. Ano yung lawful sa kanila? Ano yung expedient sa kanila? Ano yung lawful sa kanila? Ano yung edifying sa kanila? Ano yon? Yung obedience. Ito ang hahanapin mo ngayon sa kanila na matuto sila ng obedience. And then, obedience saan? Doon sa pagkain. Okay? Again, ang sabi, di ba, huwag tayo ma-confuse dahil ako nako-confuse na. Ang mindset natin ngayon dito ay yung hindi nag-obey. Yung natuto tayo ng hindi tungkol sa obedience, kundi sa deeds of the law. Kasi ito ngayon, deeds of the law na to, no? Yung whatsoever sold in shambles. So, sa shambles, yung meat shop, yung katayan sa, ano ba yung meat shop? Shambles. Butcher stall. Kainin mo, asking a question for conscience sake. Okay? So ito ngayon yung yung understanding ng isang Christian na hindi naniniwala. Ito hindi discuss sa inyo. Ito yung understanding ng mga Christian na hindi trained sa pagsunod sa 10 Commandments. So sa kanya ngayon, itong verse 25 is now a deeds of the law. No? Kapag ka merong doon, merong tinitinda, bilhin mo lang, huwag ka na magtanong. Okay? Kasi pag-aari ng Diyos yan eh. At ano ba yung iniingatan ng mga Diyos that time? Baka yung pagkain niya na inoffer sa idol. Diba sabi sa verse 26, na-invite tayo kang kumain. Kain ka lang, huwag kang magtatanong. Siya kung anong binigay sa'yo. Kasi nasa Corinto tayo, Corinthian. Ang Corinthian, famous sila sa idol offering. Yung cut ni i-offer nila sa idol, and then pagtapos ng offering, pag merong binigay sa kanila yung priest, binibenta nila yung kino-convert nila sa cash. Ngayon, pagka kumakain ka na, meron naman bumulong sa'yo, sabi, hindi, huwag mong kainin yan, in-offer yan sa idol. Ang sabi ni Paul, wag mong kakainin, hindi dahil takot ka na yun ay inoffer sa idol, kundi pag kinain mo yun, yung nagchismis sa'yo na mahinang pananampalataya, matitisod. So, wala kang, pinalalabas dito ni Paul na ang idol ay wala. Bali, wala.
Wala siyang power na makontrol niya yung pagkain natin. Wala siyang power. Gawa ng tao lang yan eh. Ang problema ngayon, meron mga Christian na naaral sila ng mali na pagka yan ang ginawa mo ay tawag dito, conscience sick, yung sasabi na, ano ba tong Christian na to na aking tinitingala, gumagawa ng kasalanan. So, may stumble sila ngayon. Then sabi nila, pwede pala. So, kakain sila ng pagkain na inoffer sa idol, pero sa conscience nila, kasalanan yon, pero dahil ginawa mo, ginagawa nila. So, conflict ngayon sa So, sa conscience yon, hindi Bible. Tandaan natin, conscience is not the Bible. Conscience does not, itong conscience na to is tao to. Ito yung nagbibigay sa atin ng conviction na nagkasala tayo kahit wala tayong kasalanan. I say not thine own but of the other, for why is my liberty judged of another's conscience, no? Natanong niya ang problema, wala tayong magagawa. Nag-adjust na yung conscience natin dahil sa conscience na iba. And then, tumampas tayo sa 20, hanggang 28 lang tayo. So, yan yung concept na nasa isip natin, no? Ngayon, ilagay natin ngayon to sa concept ng obedience. So, ang isisik natin, let no man seek his own. Kasi pag sinisik natin ang own natin, ang gusto natin, yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos, minuto si gusto natin i-disobey yung ayaw niya. So, sabi ni Paul sa ating wag, ang lagi mo palang isik yung sundin ang iyong Diyos. Sundin siya dahil for the sake of the other. Kasi kapag sinusunod mo ang utos ng Panginoon, ang nabibiyayaan yung iba. Ngayon, ito ngayon pumasok na, whatsoever is sold in the shamble, it asking no question for conscience sake. So, ibig sabihin sa atin ngayon, wala talagang epekto walang epekto. Sa ating mga Pilipino, walang epekto yung pagkain na pinagbabawal ng relihiyon kasi hindi tayo deeds of the law. Walang law sa atin nagsasabing ganito. Ang law sa atin yung Ten Commandments, yung commandment number 3. Ang sabi doon, dala mo ang pangalan ng Panginoon, huwag mo itong sisirain. Whosoever is on the shamble, for the earth is the Lord and the fullness thereof. Kasi yung lahat na yan ay galing sa Diyos, no? Merong verse sa Bible na pag pinanalangin mo, malinis na raw. So, hindi natin i-discuss yun. At hindi ko rin hahanapin. Pero ito sa 26, maliwanag dito, no? Ang lahat kasi na pagkain gawa ng Panginoon. So, binigay niya sa atin yan. And then yung sa Old Testament, kaya siya nagbigay ng dietary law sa mga Jew kasi nga nandoon yung larawan ng Panginoon. Gusto kasi wala pang video during that time, but they can learn doon sa mga daily things na ginagawa nila sa pagkain, sa kayong pag-offer sa altar. So, ang sabi ng Panginoon, ito lang pwede niyong i-offer. Yung animal na nagchuchu ng cud, ito yung mumumuya ng grass, lulunukin, tas uupo sa isang sulok na may silong, and then i-regurgitate niya yung kinain niyang grass para i-masticate ng husto, then sakay, And at the same time, sabi doon, yung kanyang paa ay cloven, may cloves, may hati, hindi yung buo. Okay? So that signifies yung study, yung pag-aaral sa kautusan ng Diyos, yung pagnguya. And then after na manguya mo yun, susundin mo yung law na natutunan mo. So yun ang purpose ng Ten Commandments doon sa mga Jew. Kaya lang ang nangyari naman sa kanila, naging ritual yun. No? Sa halip na maglarawan yun sa gagawin ni Kristo ng kanilang misaya sa kanila, naging chore, naging gawain nila na ito hindi dapat more ito yung gawin natin kasi ito yung gusto ng Diyos, gano'n. So nawala na ng saysay. Kasi bakit ko nasabi nawala ng saysay? Kasi yung lahat na required ng Panginoon sa offering, hindi na nila sinunod.
Sabi ng Panginoon without blemish and without spot. So nag-o-offer sila ng mga blemish, may mga spot. So hindi na malinis yung offering nila. If any of them believe not, video 2, if any of them that believe not, so sino itong mga hindi believe not? Ito yung mga disobedient. Kapag kayo mga disobedient, in-invite ka sa feast, at ikaw ay wala ka namang excuse, no? Punta ka, sige. Tapos kung ano yung pakain siya, kainin mo. Kasi itong mga disobedient na to, very obedient sila sa pagkain. So, ipapakain lang sa inyo yung mga legal. Kaya sige, kainin mo lang yung kakainin mo. Asking no question for conscience sake. Kaya lang, siyempre, may mga kalaban din yan or concern sa'yo, sasabihin sa'yo na, hindi, inoffer sa idol yan. So, ano ngayon ang gagawin mo? Nasa gitna ka ng dalawang nag-uumpugang bato. Yung nag-invite sa'yo at sa'yo nagsabi mo, huwag mong kainin yan. Eat not for his sake that should eat and for conscience sake. So, sabi doon, huwag mong kainin yon. Yung sinabi niya kasi, kukonsider mo rin yung konsyensya niya. I say not thine own, verse 13. So, kapag ka nandiyan ka na sa nag-uumpugang bato, at nagalit na yung nag-invite sa'yo, ba't di mo kinakain? Anong sabihin mo Di sabihin mo yung totoo, no? Para maalis ka doon sa gitna. Para sila mag-awa, hindi ikaw. So, sabihin mo, hindi, sinabi nitong kabrad mo na binili mo daw yan sa sa market ng mga idol worshiper. Sa akin walang problema, pwede yung kainin yan kasi wala namang power yung idol sa akin. Kaya lang siya kasi pag kinain ko yan, ma-stumble naman siya. So may isi-share mo ngayon doon, magkakaroon ka ngayon ng chance na mag-share ng iyong pananampalataya, iyong right belief doon sa pagkain, doon sa naniniwala ng Old Testament lang, at yung isa na naniniwala ng New Testament lang. Okay? So sabi ng Old Testament, kainin mo yan. Sabi naman ng New Testament, hindi, wag mong kainin yan. Inopen sa'yo doon. So, Old Testament view, no? New Testament view. Saan ka pupunta? Doon ka ngayon sa biblical view. Yung kinombine mo yung Old and New Testament. So, pag-awayan mo sila. Noon, hindi mo sila pag-awayan. Kundi, i-share mo sa kanila yung tamang perspective tungkol sa law ng Panginoon. Kasi nga, kaya namamaligned yung Ten Commandments. It is because yung thinking ng tao, yung propaganda, yung brainwashing na na-receive nila sa mga Bible, sa mga naunang Bible teacher na nag-depart doon sa truth. Umalis sila sa truth, gumawa sila ng bagong truth, at yung truth na yun ang pintinuro sa atin, na pinaniwalaan natin. Pero ngayon lumalabas na hindi. Kaya pala tayo nagsasuffer, ang country natin nagsasuffer, ang mga Christian nagsasuffer. Kasi nga, ang suffering ay because of disobedience. Kasi yung pangako ng Diyos, kapag ka-obedient ka, meron kang ang tawag dito, yung kaligtasan, meron kang rapture, merong pag-iiwas sa Panginoon sa anumang paghihirap na daranasin ng mga taong ayaw sumunod sa utos ng Diyos. So itong 23 ay it also speaks about yung idolatry, food offered by idols, kung pwede bang kainin o hindi. And then itong sa 1 Corinthians 10 verse 1, it's 1 Corinthians 10, it speaks about two kinds of idolatry. Yung idolatry ng mga Jew at saka yung idolatry ng mga Gentile. So from verse 1 hanggang verse 13, ito yung idolatry ng mga Jew. So, pag binasa mo to, ito yung pag-alis ng mga first generation ng Jew sa, unang generation, yung zero generation, yung umalis dun sa Egypt, na lahat daw sila, sabi, na-baptize sila ni Moses sa cloud, ibig sabihin ng baptize ng pailalim, And tapos kumain sila mga spiritual meat. Anong spiritual meat? Yung mana.
yung ginagamit ng mga magician, yung mana, no? Tapos yung spiritual drink, ito yung bato na pinukpok ng tungkod. Pero, okay, blessed nga sila. Ano ba sila? Nakapasok ba sila? Hindi. Ay, disobedient. So, because of their disobedient, dalawa lang yung nakapasok, no? Si Joshua at si Caleb. Ngayon, yung mga kasama ni Joshua na pumasok, tumagal din ba? Hindi. Ba? Naalis din sila doon nung 2 beses eh. Nung time nung sinunog yung first temple, yung temple ni Solomon, at yung pangalawa yung temple ni Herod's temple, no. Now these things were examples, so yan. So example lang sa atin, no. So wag yung gagayahin yung mga Jew, yung mga disobedient Jew. Ang gayahin ninyo yung mga obedient Jew. Ito yung sumulat ng Bible. Kaya ito nasabi rito, wherefore, my beloved, flee from idolatry. Anong klaseng idolatry? Yung idolatry na ginawa ng mga Jew. Ano yan? Disobedient sa law ng ating Panginoon. And then ito namang 15 pataas. Hindi. Okay. Yung idolatry ng mga Gentile. So, ayaw rin ng Panginoon yun. Meron akong separate na study dyan dun sa idolatry ng Gentile, na discuss na natin. Ito yung nasa basic. Desktop left. Desktop right. Ito. Yung 4 rules. Andyan yung pinagbabawal yung food eating from pagan sacrifice. No, isipin natin, ito yun yung pinag-usapan na wag mong kakainin yung ano. Actually, yun yung binasa natin yung 1 Corinthians, Jew yung kausap to, no? Hindi tayo, hindi yung Gentile Jew. Pwede na rin sabihin natin mga Gentile din, no? Kasama siya rito. But ang setting nun is yung nakatayo pa yung temple. Yung temple ni Herod. So, wag silang kakain ng pagan sacrifice. Pero yan naman, ang ibig kasi sabihin pa na ibig nang kumakain sila ng pagan sacrifice. Nandun sila sa time na ginagawa yung sacrifice. So, kung kumakain ka doon na nasa kasama ka, nag-enjoy sila, nagsasacrifice sila sa idol, yun ang bawal. Kasi Christian ka na, hindi mo pwedeng sambahin yung Diyos nila. So, meron na rin, na-discuss na rin natin ito, no? Yung kultura, James 4 rules. Na hindi ito yung requirement for salvation, kundi ito yung once na isang Gentile ay naligtas, turuan mo muna siya nitong 4 na bagay na to. Then afterwards, yung remaining na law ng Panginoon ay matutunan nila sa ito yun. Matutunan nila yung the rest ng ng 10 commandments sa synagogue. Kasi after ma-save sila, attend pa rin sila ng synagogue every Saturday. Bakit ganon? Kasi nga during their time, ang Christianity is just a sect. Sekta lang sila sa Judaism. Nagkaroon lang ng rift nga nung magkaroon na ng revolution at dineclare ni Rabbi Akiba na si Rabbi Bar Kokhba ang Messiah. Then after that, noong 150, no, sa kanila pinasok yung prayer na kapag prinay ng isang Christian, tatalikuran yung kanyang pananampalataya, kaya hindi niya ipipray yun. So pag hindi mo pinag-pray yun sa synagogue, alam ngayon na, Christian to, sipain yan. Okay, so ganyan lang. Ano ba yung ang natin, the believer's freedom. So,
ano ngayon ang rule natin? So, every time na meron ka mababasang ganito, to, ganito, lagi mo anak gagawin, i, i-remember na yung Old Testament at ang New Testament, kung nasaan siya, nasa Old ba siya o nasa New? So, kung nasa New siya, ano ang understanding ng mga New Testament believer? Of course, wala na daw yung law. So, and then, ang lagi mo lang iisipin yung obedience. Everything revolves upon obedience. Kapag hindi mo ginamit yung obedience, lahat ng klase ng turo makukuha mo dito. Makakaimbento ka ng napakaraming magagandang religious na turo dito, which will contradict yung sa original message ng verse. So, hanggang dyan lang. Magdadrive muna ulit ako na. Anong oras na? 30 minutes. So, I think that's good. 30 minutes. Hindi na tayo nag-1 hour. Hindi ko na kayang 1 hour. So, bye for now. 3:54 a.m.